Magandang araw mga karos. Isa namang masayang usapan tungkol sa mundo ng halaman, ang ating pagsasaluhan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tatlong maswerteng halaman na hindi lang nagpapaganda ng ating paligid, kundi may stunning at captivating na mga dahon. Siguradong magugustuhan ninyo ang mga halamang ito, lalo na kung mahilig kayo sa unique at eleganteng foliage. Una, Calathea, ang reyna ng patterns. Una sa ating listahan ay ang Calathea, na kilala sa kanyang intricate at artistikong mga dahon. Ang bawat uri ng Calathea ay may kakaibang pattern, mula sa strips hanggang sa halos pinturang disenyo. Isa ito sa mga pinakapaboritong indoor plants dahil sa ganda at pagiging pet-friendly. Ayon sa Feng Shui, ang Calathea ay sumisimbolo ng positibong enerhiya at kasaganahan, kaya perfect itong ilagay sa loob ng bahay. Trivia mga karos, alam niyo ba na tinatawag din itong prayer plant ang ilang uri ng Calathea dahil sa paggalaw ng kanilang dahon? Sa gabi, tumitiklop ito na parang nagdadasal, isang pambihirang katangian na bihirang makita sa ibang halaman. Pangalawa, Monstera deliciosa, ang simbolo ng kayamanan. Isa pa sa mga pinaka-iconic na halaman ay ang Monstera deliciosa. Tinatawag din itong Swiss cheese plant dahil sa malalaki at may butas na dahon nito. Maliban sa pagiging magandang palamuti, sinasabing ang Monstera ay sumisimbolo ng paglago at kasaganahan dahil sa kanyang exotic na itsura. Madalas itong ginagamit sa interior design ng mga bahay at opisina. Narito ang isang nakakatuwang trivia. Alam niyo ba na may bunga ang Monstera deliciosa? Oo, totoo. Sa wild, nagbubunga ito ng isang prutas na may lasa na parang pinaghalong saging at pinya, kaya tinatawag itong deliciosa. Pangatlo, Anthurium crystallinum, ang halamang may kristal na dahon. Pangatlo sa ating listahan ay ang Anthurium crystallinum, na kilala sa kanyang velvet-like at heart-shaped na dahon. Ang matingkad nitong green na kulay na may silver vines ay talagang kahanga-hanga. Isa rin itong swerte sa bahay dahil sumisimbolo ito ng good fortune at harmony. Trivia time. Alam niyo ba na ang Anthurium crystallinum ay natural na lumalaki sa mga kagubatan ng South America? Dahil dito, mas gusto nito ang mataas na humidity at indirect light. Kaya kung gusto ninyong mapanatili ang kagandahan ng kanyang dahon, siguraduhin panatilihin itong nasa tamang kondisyon. Mga karos, hindi lang ganda ang dala ng mga halamang ito, kundi pati na rin ang positibong enerhiya at swerte sa ating tahanan. Kung gusto ninyong magkaroon ng mas masayang ambience sa inyong bahay o opisina, subukan ninyong alagaan ang isa sa mga halamang ito. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa isa namang masayang usapan tungkol sa mga halamang swerte at may story na dahon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Plant Lover Channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Hanggang sa susunod nating usapan, mga karos. Happy planting! God bless, mga karos!